Every gising is a blessing. Ngayon po ay nasa ika-74 na araw na po tayo ng ating daily devotion. At ang ating pong pamagat ng ating pong pagbubulay-bulayan sa araw na ito ay pinamagatang Shining in the Crooked World. Ang ating pong batayang talata ay matatagpuan sa Pilipos 2:14-16. At ganito po ang sinasabi, gawin ninyong lahat ang mga bagay na walang tutol at pagtatalo upang kayo maging uliran na mga anak ng Diyos, malinis at walang kapintasan sa gitna ng magulo at masamang mundo. Sa gayon, magsisilbi kayong ilaw sa kanila, tulad ng talang nagniningning sa kalangitan, samantalang inihahatid ninyo sa kanila ang balita ng kaligtasan. Pagdating ni Kristo ay maipagmamalaki ko kayo sapagkat hindi nawala ng kabuluhan ang aking pagpapagal. Nakaranas na po ba kayong maglakad sa isang kalsada na walang ilaw o madilim? Ano kaya ang inyong mararamdaman? Siguro, puno kayo ng pangamba. Maaring natatakot kayo, baka may asong humabol sa inyo, o kaya mga bato na maaari kayong matisod o madapa. Sa ating mundo ay ganun din. Madilim, magulo, maraming pagtatalo, takot, pangamba, at hindi natin alam ang mga susunod na pangyayari. Pero salamat sa pag-ibig ng Diyos at natagpuan natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa talata natin ngayong umaga ay mauunawaan natin na tayo ay tinatawagan na magliwanag. Magsilbi kayong ilaw sa kanila ayon sa ating talata. Bawat mga anak ng Diyos ay tinatawag na ilaw ng sanlibutan. Ilaw na galing sa ating Panginoon. Tayo ay may tungkulin na magliwanag at ipakita natin ang kabutihan ng Diyos na ating naranasan sa iba. Hindi lang magliwanag, manatiling maliwanag tulad ng mga tala na nasa kalangitan. Bilang mga anak ng Diyos, panatiliin natin ang ating liwanag at hindi lang pansamantala lang. Kaya magagawa natin ang ating pagpapanatili ng ating liwanag sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga banal na salita, pananalangin, pagdalo sa pagtipon, at higit sa lahat, pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Maging maningning na liwanag tayo sa ating mundo na madilim at magulo. Pangatlo, huwag nating sarilinin ang ating liwanag. Maaari rin tayong magliwanag para sa iba. I-consider din natin yung ating mga kapwa Kristiyano na nangangailangan ng ating tulong. I-inspire natin sila para ang kanilang mga munting ilaw ay magliwanag din tulad ng hinihiling sa atin ng ating Panginoon. Suportahan natin sila sa pamamagitan ng pag-aaral ng banal na salita kasama sila. Sabi nga, sa mundo na madilim, si Jesus ang katugunan. Salamat sa pag-asa na dala ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa kagalakan na dulot niya at higit sa lahat sa kapayapaan na patuloy niyang ibinibigay sa ating mga puso. Kaya bilang mga anak ng Diyos, patuloy tayong magliwanag sa mundo na ating ginagalawan. At higit sa lahat, isama natin ang ating mga kapatiran sa pagliliwanag na ito. Tunay na ang kapatiran ng UCCP Salinas ay magliwanag dahil kay Kristo. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, salamat sa liwanag na dulot mo na inilalagay mo sa aming mga puso. Tunay na Panginoon na gawin namin ang aming tungkulin upang ang mundo na aming ginagalawan ay magliwanag din dahil sa tulong mo. Panginoon, buksan mo po ang aming mga puso na wag naming hayaan na itabi lamang ang mga liwanag na nais mo na aming dalhin sa iba. Salamat Panginoon dahil ikaw ang Diyos ng pag-ibig, kagalakan at pag-asa. Ito pong aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Bukas po, magkita-kita muli tayo para sa ika-76 na pagbubulay. Marami pong salamat.